Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumapit na naman ang ating oras para sa liwanagin natin. Sa pangalan po ni Katotoy Talastas, ako si Weng de la Fuente, makakasama ninyo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Ang liwanagin natin sa bayan pong mapapanood sa Net25 at mapapakinggan naman sa Radyo Aguila DCEC at mapapanood din po sa pamamagitan ng live streaming sa www.eaglenews.ph. So maaari po kayo makibahagi doon sa ating talakayan mamaya, lalo na at meron po tayong panauhin kagaya ng ipinangako namin sa inyo na tatalakay doon sa itinatanong ninyo na paglilinaw ukol dito sa issue ng Bataan Nuclear Power Plant. Bakit hindi ito ginagamit sa ngayon at ang posibilidad na magkaroon tayo ng kuryente mula sa nuclear at iba pang mga katanungan patungkol dito. Pero yan po ay maya-maya muna. At bago po natin ituloy ang ating pagtalakay at ibigay ang ating panauhin ngayong umaga, ay panoorin po muna natin itong isang inihanda naming video presentation para sa inyo. Mahigit sa 30 taon na ang nakalipas, buhat ng maipatayo ang kauna-unahang nuclear power plant sa Pilipinas. Ngayon, ilan sa mga kongresista ang nagnanais na muli itong buksan at subukang patakbuhin. Pinatayo ang Bataan Nuclear Power Plant sa rehimen ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay dahil na sa kakulangan ng supply ng enerhiya at langis noong 1970 sa bansa. Sinimulan ang pagpapatayo ng planta noong 1976, ngunit ipinatigil ito matapos ang 3 taon dahil sa aksidente ng isang nuclear power plant sa Pennsylvania, USA. Kaya pansamantalang ipinatigil ang pagpapatayo ng planta. Nagkaroon din ng mga pagbabago sa unang plano na inilatag para sa pagpapatayo ng planta upang maiwasan ang aksidente. Ipinagpatuloy ang pagpapatayo nito noong Hunyo 1981 at natapos noong 1984. Matapos ang mga serye ng inspeksyon at mula nang maipadala ang mga materyales na kinakailangan para sa operasyon, tinatayang Pebrero ng taong 1985, sinimulan itong patakbuhin. Sa orihinal na plano, ang tinatayang halaga ng buong planta ay nasa $600 million, subalit ito ay lumobo sa $2.3 billion. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang dahilan sa pagpapatigil ng operasyon ng planta? Noong sumiklab ang revolusyon sa EDSA noong 1986 at nang magsimula ang Administrasyong Aquino, isa sa mga panukala na ipatigil ang operasyon ng planta. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang naganap na catastrophic nuclear damage sa Chernobyl Nuclear Power Plant sa bayan ng Pripyat, Ukraine noong Abril 25 taong 1986. Nagkaroon din ng mga pag-aaral sa buong nuclear power plant na mataan din ang mahigit sa 4,000 materyales na kinakitaan ng depekto pagdating sa kaligtasan. Nakasaad sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 2, Section 8, tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas alinsunod sa kapakanang pambansa ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nuklear sa teritoryo nito. At dahil sa lumalalang krisis ng kuryente sa bansa, muling nabuksan ang issue tungkol sa ipinanukalang paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant sa pangunguna ng dating kongresista ng Pangasinan na si Ginoong Marco Wangco. Ayan po, at maya-maya ay makakasama natin dito sa ating studio si Congressman, former Congressman Marco Wangco. So, antabayanan po ninyo ang ating magiging panayam. Diyan lamang po kayo, mag-break lang ang liwanagin natin. We are from Team Maris, and we are one with 25. We are Batatai, and we are one with 25. We are Team IC3, and we are one with 25. One with 25. Aguila Probinsya, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. May mga rock forming na ganito. At dahil nga bagong season ngayon ng Landmarks, may mga bago rin tayong makakasama sa ating mga paglalakbay sa taong ito.
hindi lamang po isa, kundi tatlo po sila na magiging kapartner ko sa pag-discover at pag-explore sa magagandang tanawin at yaman ng Pilipinas. Sa ikalawang palapag naman, isa sa mga makikita rito ay ang kanilang diorama experience kung saan science can be fun pala talaga. Pinatunayan yan sa atin ng Mind Museum. Pwede kami dito ATV ride para maipon mo. Sila po ang makakasama natin sa ating mga explorations and adventures, sa mga extreme sports, at sa mga buwis buhay, ika nga, na fun and excitement na nararanasan natin dito sa landmarks. Kasama din natin sa pagtuklas at pagpasyal sa mga magagandang tanawin at tourist destinations na naghihintay lamang na madiskubre. At sa pagbabalik tanaw sa mga kasaysayan ng ating lahi at pagbibigay halaga sa kultura nating mga Pilipino. Mas lalo pong magiging interesting ang ating magiging mga paglalakbay dahil nadagdagan po ang barkada ng landmarks na lagi ninyong makakasama. Tsak, marami pa kaming matutuklasan at papapasyalan na inaasahan naman po namin na mag-e-enjoy kayo at kapupulutan pa ng mga karanasan at kaalaman. Ako po si Dali Jean Malgapo at ito po ang Landmark. Taong Bahay, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. I am Marcelo. I live an ordinary but happy life with my family. As a father, I want to fulfill my dreams for my family. So I decided to look for a better job. Until I went to POEA to know how I could apply for work abroad. Then, I imagined how my life would be if I work abroad and how it would be if I stay. What do I want? Are we ready? At nagbabalik po ang liwanagin natin at gaya nga po ng ipinangako namin sa inyo na mga kahilingan na magkaroon tayo ng makakausap sa issue ng Bataan Nuclear Power Plant at yung possibility na magkaroon tayo ng kuryenteng nanggagaling sa nuclear plant. I-welcome natin this morning sa ating palatuntunan si dating Congressman Marco Wangco ng 5th District ng Pangasinan at naging Vice Chairman din siya ng Committee on Appropriations sa House of Representatives. Siya rin po ang author ng House Bill 4631 na nagmamando no na yung madali sana immediately ay ma-recommission ang commercial operation ng Bataan Nuclear Power Plant at yung kaukulang pondo para doon. At yun nga po ang kanyang pangunahing advokasya na buksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Good morning po sa inyo, Good morning, Weng. Opo. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. May konting misimpression po. Hindi ko po advokasya per se ang nuclear power. Ang advocacy ko po ay murang kuryente. Oho. At kung meron po kayong maipakita sa akin na paraan sa paglikha ng Murang kuryente. na kasing mura ng nuclear, bukas na bukas hindi ko po itutulak ang nuclear. Ayun. Pero dahil nga po may naitayo na ng nuclear power Opo. plant sa atin and for 30 years hindi natin siya pinapakinabangan. Posible pa ho bang mapakinabangan itong plantang ito? Kung ang ehemplo ay isang lumang nuclear plant na mas luma pa sa BNPP at mas less na pagkakompleto, 60% lang na nakompleto, 5 years ago, dinecide nilang tapusin. Sa Amerika po ito, sa Tennessee, yung Watts Bar 2 nuclear power plant. Doble po ang laki niya kaysa BNPP. Itong buwan o next month, tatakbo na po. Tatakbo na. Yes. So, mas luma po At ito. binigyan po ng USNRC ng lisensya na inisyal na 40 taon siya tatakbo at pwede po silang mag-apply ng extension ng 20 taon pa for a total lifetime of 60 years. Baka pwede pang 80 years. Ayun. Parang mas magandang po yan, parang halimbawa para pag-aralan muli Kasi ang po ang pagbubukas ng BNPP. ang ating BNPP ay mas bago ang disenyo, mas kompleto. Actually, 100% complete na po ang BNPP.
pumasa siya ng OZART 2 ng testing ng IAEA, sinertified siya na pwede na siyang kargahan ng nuclear fuel noong 1984. So, talagang nasayang po siya. Ano po ang pangunahing hadlang talaga kung bakit hindi natin mabuksan itong batang ito? Ang hadlang dyan ay yung di makatarungan na takot ng Marami. ilan sa atin, na lalo na po ang mga politiko na nagdidesisyon, at meron din kasama pong doktrina at politika kung bakit po yan na hinahadlangan. Ayun. Dahil nga po kasi ang nagsulong nito na maitayo yung dating Pangulong Ferdinand Marcos. Opo, at naging kalaban nila, naging kasangkapan nila ang BNPP para i-demonize yung dating Pangulo. So, mahirap pong baliktarin ang ganong klaseng pag-iisip. Sana po buksan nila ang kanilang kaisipan sa mga nangyayari sa ibang bansa tungkol sa nuclear. Sa pag-aaral po, gaano kalaki ang ibababa sa ibinabayad nating kuryente kung gagamitin natin itong nuclear plant? Kung ang wholesale presyo ng kuryente po ngayon ay 4 pesos and 50 centavos to 5 pesos per kilowatt hour, makakapag-produce po ang BNPP ng kuryente sa 2 piso hanggang 2.50 per kilowatt So, hour. kalahati So, pala. kalahati. Mawawala. Ngayon, ang binabayaran po natin sa bahay, sa ating electric bill, syempre may generation charge. Pinapatungan po yan. May VAT yan. Meron pong distribution charge, may system losses. Depende po lahat yung mga charges na yan doon sa original generation charge. So kung mababa po ang generation charge, ibig sabihin, hanggang sa dulo, less po ang patong doon sa original presyo. Ayun nga po, dahil ngayon masyadong independent o dependent po ang Pilipinas doon sa mga inaangkat na langis. Sa akin po, sa opinion ko lang, ang tamang presyo po ng kuryente na dapat i-target ng ating lipunan ay G centimos na Amerikano per kilowatt hour. Mga 4.50 to 5 pesos per kilowatt hour. Yun po ang bill natin pag dumating na po sa tahanan Sa bahay. natin. Ayun nga po. Ang sinasabi ng gobyerno, naghahanap sila ng alternative na source of energy. Opo. Kaya nga po, may mga ipinopromote sila na ilan at pinag-aaralan. Dahil sa, sabihin na natin, yun pong kuryenteng galing sa fossil fuel, nakaka-apekto ng matindi sa environment natin. Ang nuclear plant ho ba, wala siyang masamang epekto sa kapaligiran? Ang nuclear plant po, zero ang kanyang carbon dioxide emission. Ang isang coal plant na kasing laki ng BNPP ay magbubuga po ng malapit sa 5 milyong toneladang CO2 taon-taon. Ang BNPP po, zero. As in, wala. Wala siyang coal ash, wala siyang basura na yung abo na may mga heavy metals, na may mga kung ano-anong bagay po doon na tinatambak lang. Wala po siyang ganun. So malinis na malinis po siya. Ayun. Nung bago po ang administrasyon ni Pangulong Aquino, natanong nga din siya kung open ba siya na muling buksan o patakbuhin itong Bataan Nuclear Power Plant. May iniutos po ang Pangulo sa Department of Energy na pag-aaral. Pero parang wala na hong balita tungkol doon. I think ang nakasira po ng momentum na yan ay ang pangyayari sa Fukushima na bago po ang yung di makatarungang takot na umiral sa ating mga liderato. Ngunit kung titignan nyo po ang Fukushima ngayon, wala pong kahit isang taong namatay dyan dahil po sa radiation. At yung radiation ngayon sa Fukushima, pwede natin sabihin mas mababa kaysa ang radiation po sa Denver. Ang radiation po nakapalibot po sa atin lahat ng natural, nasa pagkain po natin yan, nasa lahat ng bagay na nakapaligid po sa atin. So, dapat po ilagay yan sa tamang proportion at konteksto.
ang ating pagtakot po dyan. Siyempre, pag masyado ang radiation, nakakasama po sa tao. Ngunit ang ibibigay po ng BNPP na tumatakbo na radiation sa loob po ng isang taon, kahit nakatindig po kayo sa labas mismo ng BNPP, mismong sa tabi niya, ay katumbas po ng radiation na makukuha ng isang tao kapag kumain po ng isang saging. So, talagang masasabi natin na ligtas Opo. gamitin Opo. ang nuclear plant. Pero yun nga po kasi... At ang nagpapatibay po ng pagsasabi niyan ay ang pangyayari sa Fukushima. Dahil yan po ay isang 1950s na disenyo na kinonstruct po nila sa 1960s. 4 po na planta ang naaksidente. Nakita po natin na walang kahit sang namatay. And so, hindi hamak na mas matindi ang tibay ng BNPP ikumpara po natin sa Fukushima nuclear plant. Ang disenyo po sa seismic ng Fukushima, 0.18G. Ang disenyo po ng BNPP, 0.4G. Ang kaya niyang earthquake. So pwede ko pong sabihin ngayon na kung sakaling ganung kalakas na earthquake tumama po sa Morong, wala pong nangyari sa ating BNPP. Hindi ko po maaaring sabihin yon nung bago mangyari ang Fukushima. Ngunit ngayon po may basihan ako para masabi ko yon. Yung taas po ng tsunami na tumama sa Fukushima, kung tatama po siya sa Morong, kulang pa po siya ng 4 na metro para abutin yung so mataas po ang elevation ng BNPP. At saka yung generator po niya wala po sa basement, nandun po sa floor level. Lessons learned from Fukushima pwede po ilagay sa 4th floor. So lahat po ng pwede ko pong sabihin na kung sana ang BNPP ang siyang nakatayo sa Fukushima, wala po tayong pinag-uusapan ngayon. Na problema. Ayun nga po. Sabi nyo nga po kasi ang pangunahing hadlang yung mga takot. May mga, nung ginagawa o kasalukuyan, may kapalit po ang takot po na yan. May kapalit po yan. Yung opportunity loss po ng pag-develop ng ating ekonomiya. Siguro po hindi mahirap yung maintindihan na kung ang ekonomiya natin ay lumago ng may karagdagang 1% lang. Ang ekonomiya po natin, ang laki niya is 14 trillion pesos. Ang 1% po niyan is 140 billion pesos. 30 years po. 1% kada taon. Hindi po bilyon ang ating pinag-uusapan na opportunity loss, trilyong piso po. Ngayon, pwede ko bang sabihin sana na kung yung 1% per year for the last 30 years, dapat ang ekonomiya po natin ngayon, mas malaki ng 30% sa simple, hindi ko po kino-compound. Simple computation lang po yan. So, 30% mas maraming trabaho, 30% na hindi na kailangan mag-abroad pa ng mga tao, mas mataas siguro ang sweldo, naging manufacturing, nag-attract po tayo ng namumuhuna na manufacturing sana dito, hindi lang po sa Malaysia, hindi lang po sa Vietnam, hindi lang po sa Indonesia, Singapore, dito rin sana. Nakasali po sana tayo. So parang maraming nawalang oportunidad sa Pilipinas. Ang laki po. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, 1% lang ba ang nawala sa atin taon-taon o pwede bang maging 2, 3, 4 na porsyento? Mas malaki pa. Exactly po. Ayun nga po. Sige, ituloy natin yung ating pagtalakay. Sa atin po pagbabalik ay maaari pong makibahagi yung ilan dun sa mga taga-subaybay natin na interesado dito sa ating pinag-uusapan. Tawag lang po sa 7847450 o mag-text sa 093242222572. Itutuloy pa natin yung ating pakikipagtalakayan kay dating Congressman Marco Wangco. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang liwanagin natin. Hi, I am Carlos de Guzman of swimbiker.ph and I am 1 with 25. Hi, I'm Coach Jeff and I'm 1 with 25. 1 with 25.
Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Gusto nyo ba ng kapaki-pakinabang na umaga? Siyempre naman, kaya ko ang gusto nyo yung mga tips, lutong bahay, Usapan with Doc, inspiring stories, kaya saludo kami sa'yo. Samahan at makipagkwentuhan. sa taong bahay dito sa Net 25. Pepito, mi corazón, Pepito, 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 mis amores, Pepito, Pepito, guárdame así, un amor. Pepito, eres mesita, Pepito, Pepito, mi carita, Pepito, Pepito, nunca comprendido, tú eres que eres Nagbabalik po ang liwanagin natin at kasama pa rin natin sa studio si dating Congressman Marco Wangco. Sabi nyo nga po kanina, lost opportunities. Marami ang nawala sa atin. Marami din po kasi mga kababayan natin ang curious at nagtatanong, ano kaya kung umandar at napatakbo ang nuclear power plant? Ano ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon kumpara sa mga kasamang bansa sa Asia? Malaking ginhawa po. Kasi ang sukat ng prosperidad ng isang lipunan, yung per capita konsumo ng kuryente, yan po ang isang malaking indicator. Napakababa po natin. Ibig sabihin, masyadong mahal po ang ating kuryente para gawin nating alipin na mapagaang ang ating mga buhay kasi masyado siyang mahal. Hindi lang po sa personal na buhay, pati po sa manufacturing, sa industriya. Yung kuryente ang magtatrabaho dapat para sa atin kung sapat ang pagkamura niya. Ayun nga po, lumalabas tayong isa sa pinakamahal, lalo na dito sa Asia po. Sa Marami sa pong kuryente. namumuhunan na iniwasan na ang Pilipinas dahil po sa pagtingin lang pa lang nila, masyadong mahal ang kuryente, hindi tayo kikita. Sa ordinaryong mga kababayan lang po natin, Congressman, ay yung maliit na kinikita, ang malaking kinapupuntahan pa nun ay yung pagbabayad sa mga utilities, Opo. lalo na ng kuryente. Di po ako naniniwala na kapag ang kuryente ay naging mura, bababa po ang bill. Alam nyo bakit? Kasi makikita nila, nakikinabang sila sa paggamit ng kuryente, mas gagamitin pa nila ang kuryente para maging magaang ang kanilang buhay. Lalo na sa mga restaurant nila, sa mga pabrika nila, sa mga tools nila, power tools, magagamit po lahat yan, gagaan po ang buhay. Pero dapat di ho ba ang gobyerno ang humahanap ng paraan para mabigyan ng mas Saan murang ka ba kuryente? nakakitang lipunan na ang isang politikong matindi ay pinagalitan pa ang publiko na masyado kayong gumagamit ng kuryente? Yun na nga po ang sukatan kung ang isang lipunan ay may prosperidad, may kayamanan o wala. So, mali po ang mindset. Ang dapat po maging murang-mura ang kuryente para madaling gamitin ng tao. Yun nga po. Alam naman ho natin, may advantages at saka disadvantages. Hindi mawawala na 100% talaga na perpekto ang isang bagay. Pero yun nga po, ano naman yung... Pero marami pong inaakalang disadvantage na hindi naman totoong disadvantage. So, Katulad po ng nuclear waste. Ang akala po natin na napakadelikado po niyan. Sa unang-una po, napakaliit ng amount na pinag-uusapan kasi nga nuclear. Napakadaming kuryente ang makuha sa napakakonting fuel, nuclear fuel. So ang pinag-uusapan lang po natin sa 18 buwan na pag-andar ng BNTP ay 20 na toneladas, kakasya po dahil ang bigat po ng nuclear fuel, kakasya po lahat yan sa isang Isuzu Elf. Ngayon,
Yang tinatawag na spent fuel na yan, dinidisenyo na ngayon ang Generation 4 nuclear power plants. Kasi po ang na-extract lang po natin dyan, 2% lang ng potential na energy sa loob po niyan. 75 years pa na kuryente ang makukuha natin dun sa spent fuel natin sa Generation 4 nuclear power plant. So yung spent fuel po natin ngayon ay kayamanan sa ating kinabukasan. Ayun nga po. Sa ngayon po kasi, sinasabi, sige, sabihin na natin na wala na magiging hadlang, bubuksan na uli at hayaan ng umandar ang nuclear power plant. Gaano po katagal bago maging operational ito? Gaano kalaki na naman ang gugugulin ng gobyerno? 4 na taon po at yan po pwedeng masabi na validated yan sa experience ng Watts Bar 2 nuclear power plant sa Tennessee, yung nabanggit ko po kanina. Na doble po ang laki niyan, much less ang pagkakompleto niyan. Marami po silang in-order dyan na bago kasi kulang na kulang. So, I think magandang basihan po yan sa time frame. Sa amount, ang estimate po ng KEPCO, nung pinag-aralan po yan, hindi lalagpas ng $1 billion, which is kapareho po ng halaga kung magtatayo tayo ng bagong coal plant na ganyang kalaki, BNPP, pero ang kuryente po na lalabas dyan ay kalahati lang ang presyo. Mababayaran po niya sa diferensya ng presyo ng kuryente lang, hindi sa economic opportunity gain po natin sa loob po ng 4 na taon. Kasi po, ang BNPP may potential kumita ng 12 billion pesos sa isang taon dun sa diferensya lang ng presyo ng kuryente niya. Ano po ang kailangan para ma-run uli o mapaandar itong nuclear power plant? Kailangan po makumbinsi ang ating lipunan na ito ang gusto nila, ito ang solusyon ng pagbaba ng presyo ng kuryente, ito ang pinakamalinis na paraan na maglikha ng kuryente. At ayon po sa ating kasaysayan, hindi po sa haka-haka, sa kasaysayan, ito po ang pinakaligtas na paraan na maglikha ng kuryente na naimbento ng tao sa ibabaw ng mundo. Ayan, meron hong magtatanong at siguro may caller tayo, may gusto siyang ibahagi patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Si Roy Santos ng Bel Air, Laguna. Magandang umaga po. Maganda pang umaga po sa inyo, sir. Weng, Opo. bilib ako kay Congressman Kuwangko. Sa lahat ng congressman. Bakit po, sir, Congressman? Ikaw lang ang Kuwangko may balak na buksan niyang nuclear plant. Dahil alam naman natin, pag Kuwangko, kalaban ng mga Marcos. No? Pero kasi palibasa po, ang mga nakaraang presidente natin, ayaw nilang pabuksan po yan dahil po, bibida na naman itong Marcos. Dahil project niya po yan eh. Ang tanong ko po, ito, sir. Kung sakali po, sana po matuloy. Marami po salamat. Kung matuloy po yan, yung ano pong linya ang gagamitin po natin, yung mga poste po, galing po sa Meralco o magtatayo po ng panibago? Kasi alam niyo nung pang Meralco, pag bumagyo, napaksak ang poste, sisingilin sa taong bayan. Tapos yung loss system po, katulad po sa amin dito sa Bel Air, Laguna, wala naman po magnanakaw ng kuryente, yung mga nasa labas o nagnanakaw ng kuryente, kasama rin kami sa loss system na nagbabayad ng mga ninanakaw nila. Tapos po, kung sakali naman po, matuloy po yan, katulad po kami, nakabili ng bahay po rito, ang dating nakapangalan sa dating original na may-ari ng bahay, gusto namin i-transfer sa pangalan namin, magdideposito po kami ng panibago. Ngayon, yung dati pong nagdeposito nitong may-ari ng bahay, saan mapupunta? Para po sariling bulsa nila kung mapupunta yun. Sir, ayan lang po ang maraming tanong kasi kaya lang po masyadong maiksi yung oras natin. Yun lang po muna pansamantala po. Marami po salamat, Congressman Weng. Salamat. Opo. Marami pong katanungan yun Una po, sa dun inyo. No? sa transmission. Unang-una po, ang mga poste ng Meralco, wala pong kinalaman yan sa transmission. Yan po ay hawak ng National Grid Corporation of the Philippines. Dati po napukor yan, pero dahil po sa EPIRA, pinagbebenta-benta ng gobyerno ang ari-arian nila. So, National Grid Corporation po
of the Philippines para dumating ang kuryente ng BNPP sa Metro Manila. Pagdating po sa Metro Manila, iyan po ay prangkisa ng Meralco. Meralco. Wala po tayong magagawa doon. So, ang punto ko lang, kung ang halaga ng kuryente pagdating sa Maynila ay kalahati ng halaga ng kuryenteng dumadating sa Maynila ngayon, lahat po ng sinasabi niyong charges, yung system loss, di kalahati rin po ang halaga. So malaking ibababa Parehong talaga dami sa ang kabuuan. kuryente na natapon, system loss, ngunit dahil mura po siya, kalahati lang po ang Parang halaga. hindi masyado ramdam. Exactly. So lahat po na yan, kaya nga ang sinabi ko at hinahamon ko po lahat ng presidentiable, gumawa po ng deklarasyon na ang target ng Pilipinas, energy policy natin dapat 10 piso. In other words, 4.50 4 hanggang pesos and 50. Hanggang 5 pesos. 10 sentimong Amerikano ang more or less tamang presyo sa retail ng kuryente. Kaya bang hamunin ng mga presidentiable na mag-statement na ganyan? At paano nilang gagawin? Hinahamon ko rin lahat ng mambabatas na either mag-file ng resolution o ng isang panukalang batas na ang government policy ay i-target ang ganung halaga lang dapat ang ating kuryente. Kuryente. O yung isang tanong niya po, sa lahat daw ng Kawangko, kayo lang ang pabor dito sa dalawa po ang pagbubukas panig nito. ng pamilya Kawangko, no? So I think nagkamali po kayo kung sino pong Kawangko po kami. So ayoko pong paghaluan ng politika, itong issue ng nuclear dahil mawawala ang totoong istorya sa politika. Gusto ko po ang nuclear at ang BNPP ay tumayo sa sarili niyang merits, technical merits. Tignan po natin ang ginagawa ng ibang bansa, katulad po ng China, na ang target po nila by 2030, 100 nuclear plant ang tumatakbo. Sa United Arab Emirates, na siyang isang exporter ng langis. Nagtayo po ngayon ng 4 na nuclear plant. 3,000 Pilipino ang tumutulong ipatayo po yung nuclear plant, pati mga inhinyero po natin. Dapat ipagmalaki po natin yan. Yung sinasabi po nilang hindi natin kaya, ginagawa ng Pinoy sa ibang bansa. Bakit dito po hindi pwede? Laging takot po kasi. Yun na nga. Baguhin po natin sana ang takbo ng ating pag-iisip. May mga nagtatanong ho, parang ang laki ng naging utang ng Pilipinas dahil dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Binayaran natin, natapos na po natin yung pagbabayad ng pagkakautang dyan. Pero ngayon, minimaintain siya, hindi pa rin natin siya napapakinabangan. Marami pong misconception doon sa total amount. Ang tamang amount po, kasi palagi pag binasa mo yung dyaryo, iba-iba ang sinasabi. 2.12 billion US dollar. Ito po yung ginugol. Yes, pero yung 699 million po nun ay interest dahil hindi niya po nabayaran ang interest niya dahil hindi po siya pinatakbo. So kung pinatakbo po yan, automatic tanggalin niyo po yung 699 million. So 1.35 million na lang, billion na lang ang maiwan. Kaya niya pong bayaran yan sa kita niya mismo sa pagpandar niya. So yung amount na naging pagkakautang daw natin, mabigat sa atin, pwede rin sabihin dahil di niyo pinandar Hindi niya nabayaran ang sarili niya. At ngayon po, natapos na din kasi yung mga obligasyon po dyan. Kailangang i-maintain itong, sabi nga, structure na to. 50 million po, isang taon. That's a little over 1 milyong US dollar. Diba? Kapag umandar po ang BNPP, ang bawat 50 million na yan, isang araw na andar, bawi po yan. So kung 30 years po, sabihin natin, 1 o 2 buwan na pag-andar, mababayaran po lahat na yan, 50 million every year for the last 30 years. So malaki pala ho ang igiginhawa talaga pag meron tayong ganito. May tanong po, isa lang. Kaya takot po sila Kasi po si President Cory Aquino mismo, nag-issue po ng isang executive order na dapat itong plantang ito ay huwag pabayaan na mabulok. Kasi
baka makita ng future generation yung potential po yung talaga. potential niya at paanda rin po nila. Si Ayun. Presidente Cory mismo ang nag-issue ng executive order. So kaya mini-maintain natin At siya. batas pa rin yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay, ito po. Tanong lang po kung saan mapupunta yung toxic waste ng BNPP. Tanong yan ni Florencio Cabral. Wala pong toxic waste. Ang BNPP, tulad po ng sinabi ko kanina, i-research nyo, i-google nyo po, dry cask storage. Napaka-simple po niya, Actually, pumunta po ako sa isang ganyan sa Switzerland. Nandun po sa... nakalimutan ko ang pangalan. Anyway, nasa gitna po siya ng komunidad na 6,000 bahay. At lahat po ng 7 reactor ng Switzerland, doon po nila dinideposito ang kanilang so-called Toxic waste. hindi po walang Hindi po toxic. O yung waste yung material. spent fuel. Aha. At 4 na pong taon na pong dyan linalagay. Wala pang 10% na puno, kasing laki lang ng isang malaking basketball court. Ganun ka-konti po yan. Pero Ngayon, ang disposal ang nun? final disposition po niyan, yun dun sa abuna, kung let's say, ma-invento na, hindi invento, na-invento na commercialize na ang Generation 4 nuclear power plants, nagagamit na yan. Lalong kokonti po ang magiging final na abo niyan. Magbubutas po, parang naghahanap tayo ng langis. 5 kilometro ang lalim. So, dun Doon po ibabaw. ilalagay. Tapos, 3 kilometro po ang panambak sa ibabaw po niya. Wala na po siya sa ano ng tao. At hindi na po millions of years. Pag dumaan po sa Gen 4, 300 years na lang po. Ayan. Bago po natin ituloy yung pagtanggap sa inyong mga tanong at ilan pang mga pahayag mula kay Congressman Ko Juangco, dyan lamang po kayo. Magbe-break lang po ang liwanagin natin. Masipag, mapagmalasakit, mapagmahal, magalang, masayahin, at makadiyos. Ilan lamang yan sa maipagmamalaking katangian nating mga Pilipino. Dumating man ang mga problema, pagsubok at kalamidad, madaling bumangon ng mga Pinoy. Ito ay dahil na rin sa pagtutulungan o tinatawag na bayanihan. Kilala rin tayong mga Pilipino sa mabuting pagtanggap o pakikitungo hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi maging sa ating kapwa. Mababang loob at di nagbubuhat ng sariling bangko kahit na nagkamit ng tagumpay o karangalan para sa bansa. Kaya naman sa paggawa natin ng mabuti, may pagmamalaki nating tayo'y mga Pilipino. Ako po si Sam Cepeda, naniniwala sa kakayahan at husay ng mga Pilipino. Yan, nagbabalik po ang liwanagin natin. Renewable energy po kasi ang isa dun sa gustong i-promote ng gobyerno dahil nga dun sa masamang epekto ng fossil fuel sa kapaligiran. So, nandyan yung solar, may windmill sa Ilocos po, di ba? Tapos, may mga pinag-aaralan pa po sila na kung paano pa makakakuha ng source ng enerhiya para ipalit doon sa ginagamit ngayon. Ang problema po dyan sa renewable energy, REWS, wind, solar, kasi po ang hydroelectric, renewable energy yan. Pero wala po sa kaparehong kategorya. Kasi ang hydro, malalaking project po yan, hindi po yan kalat. At yan po ay nagre-require ng bilyong-bilyong dollar. At saka nalulunod po ang lugar pagka nag-dam ka. At saka ang hydro po, base load siya. Ang ibig sabihin po ng base load, nandiyan po siya 24 oras, 7 araw sa isang linggo, 365 days sa isang taon. Ibig sabihin po, pwede siyang i-classify na dispatchable.
Kung kailangan mo magpadala ng kuryente, i-switch mo lang siya, Lalabas ang lalabas kuryente. at lalabas ang kuryente. Ang solar po at saka wind, ano siya, intermittent siya. Pag walang araw, Wala ka makukuha. wala. Pag bumabagyo, maulap, mahina. Ang hangin, pag walang hangin, zero. Ano po ang gagawin natin kapag biglang tumigil po ang hangin at saka sa gabi, araw-araw dumadating po ang gabi? Hindi po natin maiwasan na meron tayong conventional power na sumasalo po dyan. And so, imbis na isa lang ang puhunan mo sa pagtayo mo ng solar at wind, magtatayo ka pa Ng ng pangsuporta. pangsuporta dyan. Di doble-doble na po ang puhunan ninyo. Yun po ang malaking problema ng RE. Itong ginawa po nating batas na Renewable Energy Act na sumuporta din po ako dyan kasi akala po ng lahat ng kongresista makakapagpamura ng kuryente yan. Baliktad po, makakapagmahal at maging unreliable po ang ating grid. Ma-destabilize po ang ating grid. Kaya hindi ko po maintindihan bakit ito po ang ipinupush ng gobyerno para po para sa akin, para lang mas-satisfied ang political interest. Dahil maraming ang nag-aakala na mahusay po yan. Dapat ma-educate po ang publiko na meron po problema yan. Ngayon, sa Ilocos po, project po yan ni Bongbong. Baka sabihin nyo na basta Marcos, sinusuportahan ko. Kinikriticize ko po yan kasi nga ang renewable energy ay intermittent. Yan po. So, hindi maaasahan ng... Kaya hindi, lalong-lalo na ang isang grid na marginal, katulad ng grid ng Pilipinas, na wala pong reserba, mahirap po tayong pumasok dyan. Lalong magmamahal ang kuryente. Ayan. May isang tanong po dito, sir. Bago po yung tanong, meron lang akong gustong i-brought out na point na yung umpisa ng show ninyo, sinabi nyo may libo-libong depekto ang BNPP. Yun po kasi yung nakalabas, Sa totoo po, walang depekto. Ang mga dokumentong yan ay tinatawag na Field Change Notice, FCN, na sa normal nuclear plant na construction, libo-libo rin po yan. Mas marami lang ang BNPP dahil nung natapos po yung insidente sa 3 Mile Island, nagkaroon po ng Puno Commission report na nagmandato na dagdagan po ng safety features ang BNPP. At bawat pagbabago mo sa original plan ng disenyo, kailangan po kayo sa bawat pyesa, bawat tornilyong papalitan mo, mag-i-issue ka ng field change notice. Kaya po mas marami. Maraming may depekto. Because, hindi po depekto yon. Minandato po ng komisyon na i-improve ang safety. So, siyempre, magkakaroon ng maraming FCN. Yun pala ho yun. Yes. Hindi dahil sa may problema Wala talaga. po, wala. Ito po, hindi po ba nakasaad sa ating 1987 Constitution, specifically ang Article 2, Section 8 na nagbabawal sa ating bansa na magtaglay ng nuclear substance sa ating teritoryo? Kampate po ba kayo na mapapalusot ang panukalang ito na patuloy ang pagbubukas nito base siyempre, kailangan nating amyendahan muna ang nasabing probisyon ng konstitusyon. Sapat po bang wala ng kongresista na susuporta sa yung panukala? Tanong ni Jose ng Quezon City. Nagkakamali po siya dahil maliwanag po sa ating saligang batas na ang pinagbabawal na nuklear ay ang panggera, ang pang-armas. Actually, ang saligang batas ka ay nagbibigay ng mandato na ang teknolohiyang nuclear ay gamitin sa peaceful use para makinabang ang taong bayan. Katulad po sa medicine, kung tama po ang sinasabi niya, then bawal na po ang mga radioisotopes sa medicine, yung mga gamma treatment, pag may cancer ka, X-ray, CT scan. May component po talaga yun. Opo, so lahat po yan magiging bawal. Hindi po ganon. So, for yung... Peaceful, ang paglikha po ng kuryente ay isang pinakamalaking na mapayapang paggamit
ng nuclear technology. Ayun. At saka kung labag nga din ho talaga yun sa Constitution, hindi na sana naglabas ng EO si dating Pangulong Opo. Cory Aquino. Tama. Diba? Opo. Ito po, good morning po. Hindi papayag si Pinoy na buksan ang BNPP. Mas masasapawan at mahalata siya na ano to? Pwede ko bang sagutin ka agad Sige po. bago mawala yung Jun thought? Salcedo, Yeah. ng Kasi Bagong po, Bayan. moot na po ang puntong yan. Kasi ang BNPP po ay may tatlong identical na kapatid sa ang Angra 1 sa Brazil, ang KRSKO sa Slovenia at ang pinakamagandang halimbawa yung Cory 2 nuclear plant sa Korea po. South Korea. Yan po award winner na plant na mula nung sinara po natin ang BNPP, naasahan po nila yan na maglikha ng kuryente na napakamura at napaka-reliable. So, yung reason, moot point na po eh. Hindi na doon pa lang sa pagtingin nyo sa ibang planta, makikita nyo na maganda itong planta natin. So, it's a moot point. So kahit po 30 taon na hindi siya nagamit, sabihin na natin naluluma po kasi ang gamit di ba? Tama. So yung ito pong features ng BNPP, sabihin natin na ganun pa rin siya kagandang estado. Ang isang nuclear plant po ay naluluma dahil ang bakal niya ay nagiging malutong sa pagtama po ng neutron sa kanya. Ang ating planta po ay hindi pa nakaramdam ng kahit isang neutron galing sa nuclear reaction. Kaya bagong-bago po siya. Ang magandang ehemplo ay yung sa Watts Bar 2 nga sa Tennessee na mas luma pa sa BNPP at mas hindi kompleto. Ngayon, kinumpleto na po nila. Yun po ang basihan po natin. Ayan, napakaganda ho ng ating naging diskusyon ngayon pero hindi ho sapat talaga yung oras natin. Bibigay na lang po namin sa inyong hapag. Baka may mensahe pa kayong gustong iparating sa mga sumusubaybay po. Sana po buksan po natin ang ating kaisipan. Hindi po mangyayari ang nuclear power ang pinaka malinis, ang pinakamura at ang pinakaligtas na paraan na maglikha ng kuryente kung hindi po sa sang-ayunan ng nakararami sa ating lipunan. Wag po sana tayong maging paralisado sa ating hindi makatarungan takot. Marami pong paraan para makuha po ang impormasyon. Nandiyan po ang internet. Huwag po lagi doon sa anti-nuclear na website. Doon naman din po sa mga website ng mga bansang naniniwala dyan, yung website ng industriya, ng mga pro-nuclear na tao, para mabalanse po ang inyong kaalaman tungkol sa nuclear power. Ayan. And thank you so much po for gracing our show Thank you, this ma'am. morning. It's a pleasure. I hope I have an opportunity again in the future. Opo, at dahil nga medyo bitin yung ating diskusyon ngayon, gagawan po natin ng paraan na makabalik po kayo dito sa At saka, Palatuntunan. kung okay sa'yo, Weng, ako maging tour guide mo sa BNPP. Sige po. Gagawin natin yan. I-arrange natin yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin ngayong umaga. Magkikita-kita at magkakasama na tayo uli sa darating na Lunes dahil weekend po ngayon. Happy weekend sa inyong lahat. Itong liwanagin natin. Ako si Weng Dalapuente. I am 1 with 25.